Herodeas na asawa ng kapatid niyang si Felipe. 4. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes na hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. 5. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. 6. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak na babae ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya 7. Kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalagang anumang hingin nito. 8. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din ang isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. 9. Nalungkot ang hari. Ngunit, dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inuutos niyang ibigay iyon sa dalaga. 10. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. 11. Inilagay ang ulo sa isang pinggan na ibinigay sa dalaga at dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. 12. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing pagkatapos ibinalita nito kay Jesus. Ang pagpapakain sa 5,000. 13. Nang marinig ito ni Jesus, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar na mabalitaan naman iyon ng mga tao. Sila'y lumabas sa bayan at lakad na sumunod sa kanya. 14. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. 15. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo ang mga yaot sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. 16. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng pagkain, ng makakain. 17. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. 18. Dalhin ninyo rito, sabi niya. At pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. 20. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad at dumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol at pira-pirasong tinapay. May 5,000 na lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. 22. Agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi na niya ang mga tao. 23. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi. 24. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. 25. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. 26. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. 27. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, sabi si Jesus ito. At 28. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. 29. Sumagot siya, halika, kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit, 30, mapapansin niya ng hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. 33, at sinamba niya siya ng mga nasa bangka. Tunay na nga kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. 34, tumawid sila ng lawa at tumaong sa Genesaret.
35, nakilala ni si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang pinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus, kaya't dinala nila sa kanya lahat ang may sakit. 36, hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit sa laylayan ang kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumaling. Amen. To God be the glory. Sa akin naman po, ang nabili ko po dito is yung sa ang pagpapakain sa 5,000. Yung sabi ni Jesus na sabi ng mga tao na kailangan ng pauwin po yung mga tao kasi gabi na, at nag-isip sila kung ano po yung pwedeng ipakain sa mga tao. Pero si Jesus, alam niya naman po kasi pangailangan ng mga tao. So, hindi na po kailangan pumunta para bumili ng pagkain. Bagkus, ang nakita ko po dito yung sabi niya dito na kahit di 5 piraso po yung tinapay at 2 piraso po yung isda, kung titignan po natin, napaka-imposible po na pakainin yung 5,000. Tapos more than pa yung mga babae at mga bata. Pero ang nakita ko po kasi dito, kapag ang isang bagay pala na ipinanalangin mo in advance, parang magkakaroon po siya ng isang milagro na walang imposible kapag ipinanalangin mo siya. Hindi lang po siya, para sa akin, hindi lang siguro sa pagkain, kahit anumang meron ka, kapag ipinanalangin mo na siya, pinagpasalamat mo na siya ng nauna, walang imposible. Kung ganun ang ginawa ni Jesus na milagro doon sa tinapay na yon, na na-multiply pa, naging 5,000, at yung isda naman is naging more than pa, ibig sabihin, ipinakita doon ni Jesus na walang imposible talaga sa kanya isang bagay. So, ako din kasi in my situation, dumarating po yung time na talaga kumukulang na po ako. Pero sabi ko nga po dun sa times ko before na sabi ko, Lord, I live by faith and not by sight. Nakikita ko yung sitwasyon ko, tulad ng nangyari dito. Yung mga alagad, sabi nila, napaka-imposible na magpakain sila ng 5,000. Pero dahil ipinauna na po siyang pinanalangin at pinagpasalamat, naging ano po siya, naging more than. So, napaka-blessed po yun. So, ako, naging aral din sa akin na ipagpasalamat po natin yung isang bagay kasi walang imposible sa Panginoon natin eh. Sabi nga niya, with God, all things are possible. So, kung kaya ni Lord na pinakain yung 5,000 dito si Jesus Christ, yung mga tao, ako din sa sitwasyon ko, kailangan din, kayang-kaya din ni Lord gawan ng move or action or milagro yung situation ko now na napaka-imposible. But, sabi ko nga, uunahin ko ang ating Panginoon. Kasi alam ko, iwan ka man ng lahat, kapatid mo, pamilya mo, even shadow mo, sabi nga nila, pwede kanyang iwan pag wala na pong ilaw. Pero ang Diyos po natin, ay siya lang po palaging nasa side natin. At lahat po ng gusto natin, ipag-pray po natin. Kaya sabi nga po nila, lahat ng bagay ay dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil doon pa lang sa pagkakasabi mo at pinanalangin mo na siya, tinanggap mo na siya, at mayroon kang faith, ito ibabalik sa iyo ni Lord in return by your faith. Amen. So Lord, salamat po Panginoong Hesus sa gabing ito, Panginoon. Salamat Panginoon na ni-remind mo po sa akin na walang imposible, Panginoon, ang isang bagay. Kapag sabi mo, ang isang bagay na hiningi mo at pinagpasalamat mo, tulad ng pinakain mo yung 5,000, O God, Lord, by faith, O God, na kaya mo rin pong gawin yung itong sitwasyon ko, hindi lang sa akin, sa family ko, sa work ko, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuha ko everyday, na ipakita, Panginoon, yung positivity, Panginoon, na ipakita, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon, even in our darkness situation, O God. Lord, with God, all things are possible, O God, and you alone, Jesus. Pinagpapasalamat po namin na may gagawin ka sa aming mga buhay at sa aming mga pastors and leaders.
at sa aming buong pamilya. Lord, give us, O God, the strength to witness, Panginoon, sa aming mga employers, O God, at sa mga taong nakakasalamuha namin. Lord, we live by faith and not by sight, O God, and give us strength, O God, to follow you alone, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you for joining us at Chapter a Day Daily Devotions Online, and thank you, Cecil, for sharing your experience and testimony. God bless. God bless po. Have a good night.